Ito na nga hot topic ngayon na ito muna and then saka natin pupusuan. Ito na Kim Paulandia, Kim Pao Love World Tour. Mas mabenta sa mas mahal na ticket or mas mabenta ang mahal na ticket. Kapasimpansin ang lakas ng bentahan ng Kim Pao Love World Tour ng tambalang Kim Chiu at Paolo Abilino o Kim Pao, lalo na sa mas mataas na ticket price. Sa presyong lampas 16,000 pesos para sa pinakamahal na upuan at higit 10,000 para sa pinakamura. Mas mabilis umanong maubos ang premium seats kumpara sa iba pang sections. Ipinapakita nito ang matinding suporta ng kanilang fandom na tila hindi inalintahan ang presyo para lamang mapanood ng live ang kanilang mga iniidolo. Sa obserbasyon ng ilang netizen, mistulang yayamanin ang Kim Pao supporters na handang gumasos para sa World Tour na itinuturing na isa sa pinakamalaking proyekto na tambalan ng Kim Pao ngayong taon, ng isa sa mga tambalan sa local ngayong taon. Okay. Alright, eto na nga. Ganito, meron kasi nagsabi sa akin na misinformation daw yung sinabi kong sold out na ticket na ang Kim Pao World Tour. Okay, siguro na-excite lang ako, hindi ko hinimay. Ganito yan. Di ba pinag-usapan natin na isang Kim Pao ang nagsabi sa akin na sold out na. At in-explain ko naman na sold out na wala nang mabili doon sa first and second row, doon sa Redwood. Yun, wala nang mabili at ang nakuha niya na ay yung third row. At naloloka nga daw siya kasi nga gustong-gusto niya doon. Kaya nagsettle na lang siya doon sa third row. At yung iba naman, yung iba kasi nating mga nakakausap na Kim Pao ay bumili na rin ng ticket. So, meron ako nakita, nag-check ako dun sa hashtag sa X ng Kim Pao World Tour. Sabing ganun doon na in 24 hours ay masosold out na yung ticket kaya bumili na. Ngayon yung iba, kasi mas mabilis kasing maubos yung Diamond. Ayun, yung Diamond section kasi mas malapit yon. Pero hindi naman po nangangahulugan na yung ticket sa balcony o yung sa 10,000 ay hindi mabebenta. Mas nauuna lang nabebenta yung mga nasa orkestra kasi mas malapit yun sa stage mas makukunan nyo ng maraming shots at makikita na mas malapitan ang Kim Pao. Watching from Toronto, Canada, Irma Calvello 6695. Ngayon, yung misinformation, okay, doon muna tayo doon sa mas maraming makakapanood ng mas malapitan sa Kim Pao at makukunan nila ng mas malapitan na shot o larawan o ng camera shot ang Kim Pao. Ngayon, ganito po. Kaya nga diba, sinasabi ko, oy mga tiga Canada, mag-ano naman kayo, mag-message kayo sa akin kung kumusta na ang galawan ng ticket selling or ticket diyan sa Canada. At ang pagkakaalam ko kasi, base dun sa nabasa ko magdadagdag pa daw. Di umano. Magdadagdag. Ako pag hindi ako masyadong sure, sinasabi kong di umano, ganyan-ganyan. Kim Pao, magdadagdag pa daw ng isa pang show sa Canada. Ngayon, i-check nyo yan. Hindi ko palaging sinasabi na first-hand information to. Hindi ko sinasabing first-hand information. Kunwari may nagsabi sa akin Kim Pao, siyempre nalalaman din nila ito dun sa mga kapwa ng Kim Pao. At yung mga Kim Pao naman nila, nalalaman din yun sa production. May mga ganun eh. Eto ba, pag sinabi bang sold out, may mga natitira, hindi ba natin makukonsider na sold out kapag kami natitira pa dun sa section na yon? Kasi, para sa akin, pamantayan ko, kapag kakonti na lang yung natitirang tickets dun sa section na yon, considered sold out na yon. Para sa akin At masasabi ba nating okay, hindi natin kukumpara. Ihalin tulad natin to sa theater o sa sinihan. Pag ba nabili ang ticket, pag nabili ba ang ticket, sold out na, pero kunwari sold out na siya at hindi siya pinilahan, sold out na ba yon? Kumbaga, o napa-reserve lang ba yung mga ganon? Nakikita niyo yung point. Sa akin kasi kapag pinilahan ang isang sinihan, ibig sabihin,
considered sold out na yon. At malalaman lang natin na ito ay box office kapag ka naglabas na ng datos ang production. Pero ngayon kasi hindi naman natin malalaman na kumita na ang ano ng Kim Pao pag naglabas na ng datos ang production. Pero sa akin kasi naniniwala kasi ako na ayun nga, patuloy na sinasabi ko, na paulit-ulit ko na sinasabi na kapag kukunti na lang yung seats, considered sold, kasi mag-aagawan nga kayo eh. At saka itong mga Kim Pao, mayaman yung mga yan, handang bumili yan ng 20 at higit pa sa 20 o 60 na nga lang, di ba? Handa sila maglabas ng pera kasi ito yung kauna-unahan kasing Kim Pao na sila lang ang naka-showcase, sila lang ang mapapanood. Yun. Thank you, Ray, for supporting Kim Pao. Oo nga eh. R. Diestro, hello Ray, happy Sunday, watching from Florida. Hi, Madam R. Diestro, Raciel Diestro. Ayun. Kaya hindi magpapaawat yung mga yan at magunahan na bumili ng ticket. And sa ilang mga oras lang, sold out na yan. Siguro na-excite lang ako at hindi ko nahimay. Baka inakala nila na sold out. Totoo naman na sinasabi na baka daw, teka muna, paano ma-hurt ang feelings ng Kim Pao? Di ba matutuwa pa nga kayo pag nalaman yung sold out? Di ba matutuwa? Siguro dahil baka mawala sila ng gana at hindi na sila bumili ng ticket. Hindi totoo yan na hindi sila bibili ng ticket. The more na magkakaroon sila ng drive, na alamin ang totoo kung sold out nga ba. At pag nalaman lang hindi pa sold out, so bibili na sila. Ngayon, parang nagtataka nga ako eh. Ito ba ay solid Kim Pao na ayaw nilang malaman na sold out na yung ticket nila? Do alam, naintindihan ko naman, baka nga naman kasi mawala, kumbaga ma-dissolution na ayaw ko nang bumili kasi sold out na, maghihintay na lang ako. And ang daming paraan kasi na mga Kim Pao para ma-verify yan. Alam ko naman yan. O yung malaman natin na sold out, bongga, at least 'di ba kahit sa concert, 'di ba, ay hindi pa rin pakabog ang Kim Pao sa ibang mga international artists or sa mga local artists na nasa-sold out ang kanilang show. Yung ganun lang naman. Medyo na, thank you nga pala Carlos Miguel sa pag-i-inform sa akin na meron ganun. Nakita ko nga rin yan eh. At Madam Jocelyn Tobias, maraming salamat po sa pag-i-inform na meron nga daw pang nag-call out na ganyan. Okay, hingi ako ng paumanhin sa inyo ha. Hingi ako ng paumanhin sa inyo kung baga na-confuse kayo. Again, hindi ko naman sinasabing sold out the whole concert ng Kim Pao. Ang sinasabi ko, yung sa Redwood, dun sa section na yon, base ito, dun sa section ng Diamond, base ito sa nalaman kong impormasyon mismo sa bumili ng ticket. Sila kasi yung nakakaalam nun eh. And gusto ko talagang maging sold out ang concert ng Kim Pao kasi kami nga nagpasimula niyan, 'di ba? Ako mismo nagsabi na gusto kong magkaroon ng concert na sila lang dalawa ang Kim Pao sa abroad. Kasi ano pang mahihintay natin na iba pang project nila pagkatapos ng The Alibi. Yun nga, isasabi nga yung The Alibi, mapapanood na rin natin ang Alibi sa national TV. At ngayon nga, mas magandang maabot na rin personal ng Kim Pao ang kailang mga fans abroad. As of the latest announcements, the Love Kim Pao World Tour, Kim Pao World Tour 2026, starring Kim Chiu and Paolo Avellino, is now officially happening, and tickets for some shows, especially in US and Canada, have already gone on sale. But there isn't any verified public info yet saying whether the most expensive, mahal, ticket tiers are selling the most, or mas mabenta, relative to cheaper ones. Here's what we know so far. Tour dates and tickets. The World Tour Love Kim Pao will kick off on April 24th, 2026 in the US, with stops in Redwood City, Anaheim, Edmonton, and Toronto, and likely more cities to be announced. Ticket price tiers vary by city and venue. For example, in the US, Diamond A, Diamond, Platinum, Gold, Silver tiers, ranging roughly US $235 to $86 early, US $275 to $99 regular, roughly $4,500 to $15,000 plus when converted. The tickets include benefits like meet and greet experiences at higher tiers. About sales and popularity.
There's no confirmed statistical report yet showing which ticket tier, high price or low price, is selling fastest for the Love Kim Pao tour. That data typically comes after tours begin ticket selling or from organizer sales reports, and those aren't widely released yet. Ticket sales have already started in some cities, US and Canada, and fans have been sharing updates online about availability and purchases, but no trusted source has reported overall trends in most sold tickets yet. Pennises on ticket prices in Pinay and abroad. In the Philippines and internationally, it's common for higher-tier tickets to sell quickly for major shows, especially VIP packages with perks, but official ticket sales data is typically released only by promoters after the fact. For example, other tours, like P-pop or K-pop acts, have seen fast sellouts across different tiers, often with greedy resellers driving up prices online, a problem noted in recent Philippine entertainment discussions. Kung totoo man na mas mabenta ang mahal na ticket sa Kim Pao Love World Tour, malaking bagay yan para kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Narito ang masasabi ko. Ibig sabihin solid ang fanbase. Kapag high-tier tickets, VIP, meet and greet, diamond tier, ang mabilis maubos, malinaw na handang gumastos ang fans para sa mas personal na experience. Hindi lang basta nude, gusto nila ng closer interaction at exclusive perks. Hindi lang hype, may purchasing power. Ibig sabihin hindi lang maingay sa social media ang supporters, may actual buying power sila. Madalas sa overseas shows, US, Canada, maraming OFWs at long-time supporters na mas kaya talagang bumili ng premium seats. Patunay ng market value ng tambalan. Kung premium tickets ang unang maubos, ibig sabihin mataas ang perceived value ng Kim Pao tandem. Hindi biro ang mahal na presyo, kaya kung iyon ang mas mabenta, may tiwala ang audience sa quality ng show. Emotional investment ng fans. Ang Kim Pao fandom ay hindi lang basta kilig, may emotional attachment. Kapag may meet and greet or photo op, ramdam ng fans na once-in-a-lifetime opportunity ito, kaya willing silang magbayad ng mas mahal. Pero may isa pang angle. Posible rin na mas konti lang talaga ang premium tickets, kaya mas mabilis silang maubos kumpara sa mas maraming lower-tier seats. Kaya minsan parang mas mabenta, pero dahil limited supply lang din. Sa kabuuan, kung legit na mas mabenta ang mahal na ticket, magandang indikasyon ito na malakas ang tambalan, may global demand, at may longevity ang Kim Pao brand. Kung totoo nga na mas mabenta ang mahal na ticket sa Kim Pao Love World Tour, napakalaking statement nito hindi lang para kina Kim Chiu at Paolo Avellino, kundi pati sa buong industriya ng live entertainment. Maraming tambalan ang trending online, pero iba ang usapan kapag pera na ang involved. Ang pagbili ng VIP or premium ticket na kadalasang may meet and greet, photo op, or exclusive perks ay malinaw na indikasyon na hindi lang hype ang Kim Pao, may real-world support sila. Ang fans, lalo na sa international stops, ay kadalasang OFWs or long-time supporters. Para sa kanila, hindi lang ito concert. Reunion ito sa mga artistang nagbigay saya at comfort sa kanila habang malayo sa pamilya. Psychological factor, once in a lifetime. Kapag world tour, may sense of urgency. Iniisip ng fans, baka hindi na ito maulit. Gusto ko makita sila ng malapitan. Kaya kahit mas mahal, mas pinipili ang premium seats dahil sa experience, hindi lang sa performance. Graphic. Malaking indikasyon ng market value. Sa entertainment industry, ang tunay na sukatan ng star power ay ticket sales, sponsorships, international demand. Kung ang mahal na tickets ang unang maubos, ibig sabihin mataas ang perceived value ng tambalan. Ibig sabihin, kaya nilang mag-command ng premium pricing at may audience na willing magbayad. At the rest, image at branding ng Kim Pao. Ang Kim Pao brand ay may halong na romance, kilig appeal, maturity and depth, professional chemistry. Hindi sila puro pa-cute lang, may intensity at authenticity ang dating. Kaya pati older demographic na may purchasing power ay sumasuporta. Hindi lang teens ang target market nila. Si Sai, isang realistang angle. May posibilidad din na mas konti lang ang VIP tickets kaya mabilis maubos. Strategic marketing ang ginawa para magmukhang high demand. Sa concerts, normal na limited ang high-tier seats, kaya natural na sila ang unang sold out. At the rest, emotional investment ng fandom. Ang Kim Pao fans ay hindi lang basta casual viewers. Ramdam gina na invested sila sa journey ni Kim at Paolo, sa interviews, projects at bawat interaction. Kaya kapag may pagkakataon na makita sila ng personal, handa silang gumastos. Target overall reaction. Kung legit na mas mabenta ang mahal na ticket, ito ay patunay ng solid at financially capable fanbase. Indikasyon ng strong global appeal, posibleng simula ng mas marami pang international projects. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang Kim Pao ay hindi lang pang TV tambalan, may potential silang maging global live entertainment draw. May ilan pa akong maidagdag na mas malalim na angle tungkol sa balitang mas mabenta ang mahal na ticket sa Kim Pao Love World Tour ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Tigam at, posibleng game changer sa love team culture. Kung premium tickets ang unang maubos, maaring magbukas ito ng panibagong era para sa love teams. Ibig sabihin, hindi lang sila pang TV or pang streaming,
Kaya na rin nilang magdala ng live global audience. Hindi lahat ng tambalan kayang gawin iyon. Global demand, overseas market power. Malaking factor ang international stops. Kapag sa abroad mas malakas ang bentahan ng VIP, indikasyon ito na malaki ang diaspora support, may emotional connection ng fans na matagal nang sumusubaybay. Sa totoo nang, mas malaki ang spending capacity ng audience abroad kumpara sa local market, kaya mas kayang mag-premium. Tigam at brand influence impact. Kapag nakitang mataas ang demand sa mahal na tickets, mas tataas ang commercial value nila. Mas lalakas ang negotiating power sa endorsements. Mas darami ang global sponsorship opportunities. Sa showbiz, ticket sales equals market strength. Kapag premium pricing ang tinatangkilig, mas tutibay ang branding. Tigam at pressure and expectations. Kasabay ng magandang balita ay mas mataas na expectations. Kapag mahal ang ticket, inaasahan ng fans na world-class ang production. Dapat sulit ang meet and greet experience. Dapat may bagong masabog sa show. Kung hindi ma-meet ang expectations, mas mabilis din ang backlash. Tigam at longevity ng tambalan. Isa pang angle, kung handang gumastos ang fans ngayon, mas may posibilidad na tumagal ang tambalan. Hindi lang sila umaasa sa trending moments, may sustainable support sila. Tigam at strategic marketing possibility. Furthering na, limited ang VIP tickets kaya mabilis maubos. Sinadya ng organizers na i-highlight ang premium sold out para lalong maengganyo ang buyers. Normal strategy ito sa concert promotions. Tigam at overall digag ko. Kung totoo man na mas mabenta ang mahal na ticket, hindi lang ito simpleng balita. Isa itong indikasyon ng real star power. Ipinapakita nito na sina Kim at Tolo ay hindi lang kinikilig ang fans, handa silang mag-invest.